Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating dila ay bahagi ng ating katawan na napakabilis gumalaw. Madalas tayo nagsasalita na hindi natin iniisip kung ito ay ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakahalaga mga kapatid na ingatan natin ang ating mga salita. Dahil kung gagamitin natin ang ating dila para sa ikalulugod lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay malaking tulong para tayo ay makapasok sa jannah sa awa ng Allah. At kung gagamitin naman natin ang ating dila sa kasamaan o kamalian, ito ay maaari maghatak sa atin sa apoy, nawa ay protektan tayo ng Allah. Subhanallah mga kapatid, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa araw ng paghuhukom, may mga tao na maraming dalang mabuting gawain. Marami silang sala, marami silang pag-aayuno, marami silang pagbabasa ng Quran, marami silang kawang gawa, ngunit sila ay bankrupt o lugi. Bakit? Isa po sa dahilan ng kanilang pagkalugi ay ginamit nila ang kanilang dila sa pang-aapi ng ibang tao. Sila ay nagbitaw ng masasakit na salita o nanirang puri, nanlibak ng ibang tao, nagsinungaling, nagpagchismisan o nagkalat ng kasinungalingan. At dahil sa katarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala at bilang kabayaran, kukunin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mabubuting gawain at ibibigay niya o ililipat niya sa mga taong kanyang inapi. At kung ito ay hindi pa sapat para siya ay makabayad sa kanyang mga inapi, kukunin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kasalanan ng kanyang inapi at ito ay ibibigay sa kanya hanggat siya ay maitapon sa apoy. Nawa ay protektan tayo ng Allah sa ganitong sitwasyon. Amin. Kaya mga kapatid, napakahalagang ingatan natin ating mga salita. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ang ibig sabihin na ang bawat salita natin ay isinusulat ng anghel. Kaya kung ito ay ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay para sa atin. Ngunit kung ito ay masama o hindi ikinilulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay magiging saksi laban sa atin. At sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang naniniwala sa Allah at sa huling araw, siya ay dapat magsabi ng kabutihan o kaya ay manahimik. Ibig sabihin, ang lakas o hina o kondisyon ng ating iman ay konektado sa ating mga salita o sa ating dila. Sa isa pang hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tuwing umaga pagkagising ng tao, ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan ay nagpapaalala sa dila na ito ay katakutan ng Allah. Kung ang dila ay magiging matuwid, sila ay magiging matuwid. At kung ang dila naman ay magiging masama, sila ay lahat ay magiging masama. At sinabi din ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang isang tao ay magbibitaw ng salita na ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit hindi niya naisip kung gaano kahalaga ito. At dahil dito, ang kanyang antas sa jannah ay tataas. At ang iba naman ay magbibitaw ng mga salita na hindi ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi niya inisip kung gaano kahalaga ito. At dahil dito, siya ay mapupunta sa apoy. At bilang huling payo mga kapatid, pakinggan niyo pong mabuti ang napakagandang salita ni Hasan al-Basri, isang dakilang scholar sa Islam. Ang sabi niya, ang dila ng matalinong tao ay nasa likod ng kanyang puso. Kung may gusto siyang sabihin o bigkasin, pakinggan muna niya ang kanyang puso upang malaman niya kung itutuloy niya ang kanyang sasabihin o mananahimik na lang siya. At ang hunghang na tao naman, ang kanyang dila ay nasa harap ng kanyang puso. Kung may gusto siyang sabihin o bigkasin, hahayaan lang niya itong ilabas ng kanyang dila. Inshallah mga kapatid, ang mga payo na ito ay sapat na para ingatan natin ang paggamit ng ating dila. Nawa ay gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na isabuhay natin ang mga paalala na ito. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.